Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na bagamat, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, ay puno ng kalungkutan, dulot, Panginoon, ng paglisa ng aming minamahal na Mama Baby. Lord, ang magagandang alaala, Panginoon, na aming narinig, Panginoon. Lord, ay patuloy, Lord, na nagiging instrumento, Panginoon, upang magbigay sa amin, Panginoon, ang lakas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa magagandang alaala, Panginoon, na iniwan sa amin, Panginoon, ni Mama Baby, Panginoon, na marahil, Panginoon, na iba sa mga narinig namin, some of, Lord, na mga narinig namin, Panginoon, ay ngayon lang namin ito nalaman, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na bagamat hindi na namin siya muli pang makikita, makakasama, pero sa aming puso at isipan, ang magagandang alaala, Panginoon, ay maiiwan, Panginoon, sa aming mga puso. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy mo po kaming patatagin, Panginoon, ng iyong banal na salita. Salamat po, Diyos, sa ito ang papuri, ang parangal at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. So this evening po, may basahin lang po ako ng mga verse. Hindi po ako magtagal, hinihiling ko po ang pakikinig po ng bawat isa. Sabi po, mga kapatid, sa Romans 12, chapter 15, makigala kayo sa mga nagagalak at makiramay kayo sa mga nahahapis. Napakahalaga po, mga kapatid, tandaan natin, ang Diyos ay pag-ibig at marapat lang na ang pag-ibig na pinadarma sa atin ng Panginoon ay ipadama din natin sa ating kapwa. Sabi po sa Mateo chapter 5, verse 4, mapalad ang mga naghihinagpis dahil aaliwin sila ng Diyos. Hindi po natin ito kaya kung sa atin lang. Marahil masasabi natin, paano kami magsisimula? Hindi ko alam kung paano namin hahanapin ang bukas. Lalo na po bukas na maihahatid na po si Mama Baby sa kanyang huling hantungan. Pero salamat sa salita ng Panginoon, ang sabi po rito na ang Diyos po ang mag-aaliw sa atin. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas. Hindi man natin alam kung paano, pero ang Diyos ang tutulong sa atin para makayanan natin at mapagtagumpayan natin ang pagsubok na ito. Sabi po sa Salmo 34 verse 18, malapit ang Panginoon sa may bagbag na puso at tinutulungan niya ang nawawala ng pag-asa. Parang sa atin, ang tanong natin, paano na? Gaya kanina ni Gwen, paano na ang bukas? Pero patuloy po tayong palakasin ang salita ng Panginoon. Ang sabi dito, walang iba na tutulong sa atin kung hindi ang Panginoon. Sabi po sa Mga Ngaral chapter 7 verse 1 and 2, ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango, at ang araw ng kamatayan
mabuti kaysa araw ng kapanganakan. Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay ng may handaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya din ay nakatakdang mamatay. So this time, mga kapatid, mayroon po akong ibabahagi. 3 bagay lamang po ito patungkol sa kamatayan. Sabi po dito mga kapatid, 3 katotohanan patungkol sa kamatayan. Maaaring isa sa mga iniiwasan nating pag-usapan ay ang salitang kamatayan, na kung minsan pag nababanggit natin ito ay nakakaramdam tayo ng takot. Tama po ba? So sa gabing ito, pag-uusapan po natin ang 3 katotohanan patungkol sa kamatayan. Sabi po dito, number 1, ang kamatayan ay tiyak na darating sa ating buhay. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and 2a, sabi dito, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras, ang panahon ng pagsilang at ang panahon ng pagkamatay. Sabi po dito mga kapatid, may nakatakdang oras at panahon sa lahat ng bagay, sa ayaw man natin o sa gusto. At tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam nito. Sabi po sa verse 2, ang kamatayan, wala yan sa edad, bata ka man o matanda, may pera ka man o wala, may sakit ka man o wala. Hindi natin alam kung paano ito magaganap, pero ito ay tiyak na darating sa ating buhay, handa ka man o hindi. May hangganan ang ating buhay sa mundo, may kanya-kanya tayong takbuhin o misyon na pag natapos na natin yung ating mga assignment sa mundo, ay babalik na tayo sa ating manlilikha. Hindi ito madaling tanggapin. Sabi po dito, sa kanyang pagkamatay, sinira ni Jesus ang kapangyarihan ng kamatayan. Sa kanyang muling pagkabuhay, ibinalik ni Jesus ang ating buhay. Siya ay muling babalik na puspos ng kaluwalhatian. Sa kanyang pagbabalik, hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari sa atin, subalit alam natin na sa kanyang pagparito, tayo ay magiging katulad niya, sapagkat makikita na natin siya ng mukhaan. Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, ang may akda ng buhay at kamatayan, amin pong kinikilala na ikaw ang bukal ng tunay na kapayapaan at kaaliwan para sa mga nagtitiwala sa iyo. Ipagkaloob ko po ang iyong kaaliwan para sa aming mga kapatid naming namimighati dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal
sa buhay na si Mama Baby. Asan na iba? Ako. Ito ka, ikot ka. Mahal na mahal ka na. Salamat sa lahat, Mama. Kalilimutan ako. Nagtaglam pa ako. Huwag ko lang tuluhan. Huwag ko lang patawad ka, mahal kita. Sabi ko pag bumula sa'yo, Ma. Ang dahil tayo. Sana wala ka matita. Tayo di ba lang mo ako maniwala, Ma. Tulog mo ng konti. Lumapit ka. Lumapit ka. Lumapit ka. Oh, the baby. Oh, the baby. Napakabuti mo, Ma. Ate baby! Ate baby! Lumasyon ka mga maluhatag. Malapit. Ano, baka matuluan. Tita Tess. Ate baby! Bakit? Yes, Ate Tess. Baka tumao ba? Ate baby! Ate baby! Nagla! Hindi ka na namin makasama. Love you. Paalam, paalam, Ma. Legit family po. Kanan po kayo magsasarap. Kanan ka po, kanan ka Ano mga immediate family? Kuya. Mga bata po, palimunin na lang po. Sige po. Nalalayan na lang po. Nalalayan po pa sa basket. Sige na lang natin. Okay na po dyan. Ate Tess, madami bata. Alalay.